Right, grade 8. We are going to discuss the Unit 2 of Agriculture and Fishery Arts, Lesson 1, titled Navigating the Waters. Lesson 1, Sustainable Fish Cultivation. Sa title pa lang, andun na yung word na sustainable. Sabihin ng sustainable ay napananatili. Alin daw? Fish cultivation. Ibig sabihin, patuloy na sinasagawa yung pag-aalaga ng isda, pagpaparami at pagbebenta. Ayan, yun yung mga keywords natin sa ating lesson 1. Central question again. You can answer it into your mind while listening to our discussion. Just a background, basis lang natin sa ating pag-aaralan. So, how can sustainable practices, technological advancements, and entrepreneurial opportunities in aquaculture and fisheries contribute to environmental conservation, economic development, and food security? So, itong tanong na to ay halos nasagot na rin sa Unit 1. So, let us continue. So, at the end of this lesson, you should be able to do the following. First, describe the different phases of fish cultivation. So, una, extensive, semi-extensive, and intensive. Second, explain various fish propagation methods, natural, semi-natural, and artificial. Third, recognize the importance of fish conservation for environmental and economic sustainability. So, sa lesson na to, di ba, narinig naman natin kanina yung sustainable, no? Sabihin, masustina, papanatili. Last, utilize technology to enhance effectiveness and output in aquaculture. So those are the learning targets of this lesson. So what is fish cultivation, conservation? So according to our reference, fish cultivation and conservation are essential in the Philippines for supporting local livelihoods, ensuring food security. Bakit? And sustaining the economy. Kapag nasustain na yung ekonomiya, ensured tayo na meron tayong pagkain. No? Bakit? Dahil madami ang trabaho, ibig sabihin ng marami ang trabaho, maraming makakapagtrabaho sa makatwid. O, halimbawa lang, nagtrabaho yung isang tao, di meron siyang kikitain. Meron siyang ipambibili na pagkain din. Pang-sustain sa kanilang sarili o maging sa kanilang sambahayan. So effective conservation strategies and advanced technologies help address challenges like overfishing and habitat destruction. So kagaya ng nasa Unit 1, kapag tayo ay nababawasan na yung pangingisda sa dagat, sa lawa at sa iba't iba pang mga marine bodies, mga iba't ibang uri ng katubigan, gaya ng dagat at iba't iba pa. So dahil nababawasan yung mangingisda doon, ay naiiwasan yung overfishing. And also, yung sinabi ko nga rin sa Unit 1 na mga illegal na pangingisda, paraan ng pangingisda, kagaya ng gumagamit ng explosive, tapos yung pinupukpok yung mga coral reefs na pinamamahayan ng iba't ibang uri ng isda para lang makahuli. So nasisira. Yung word nga is habitat destruction. So bakit mahalaga yon? It ensures a sustainable future for Philippine fisheries. So, kapag hindi naubos, merong pamalit, magkakaroon tayo ng sustainable future. Ano naman siya? So, there are various methods to optimize production, including, ito, tandaan nyo na yung mga word ito, extensive, semi-intensive, baka malito kayo, yung isa, extensive, X, Ito namang pangalawa ay intensive, so semi-intensive and intensive fish farming. So may tatlong uri lang yon ng methods, extensive,
semi-intensive and intensive fish farming. So bakit mahalaga na maunawaan ito? It is important to understand and implement suitable fish propagation techniques for various species and environments. So yun po. So dun muna tayo sa extensive fish cultivation. So makikita natin sa larawan, malawak. X nasa labas din, nasa dagat or sa isang malaking water bodies, kagaya ng dagat, lawa, dam, etc. So, involves raising fish in natural. Pag sinabi natural, hindi siya man-made, no? Natural bodies of water or semi-natural water bodies with minimal human intervention. So, hindi natin kayang galawin ng hindi natin makontrol lang sobra-sobra kagaya ng dagat, ano? Hindi naman natin kayang palitin yung dagat sa pamamaraan lang natin, ano? So basta sa extensive, ang ating keyword dyan ay natural and semi-natural bodies and with minimal intervention. Hindi ganun ginagalaw. Hindi sobrang ginagalaw ng tao. This method is characterized by low stocking density and reliance on natural food sources. Siyempre sa dagat, meron naman silang pagkain doon, no? So hindi natin kailangan pang sobra-sobra, no? Hindi natin kailangan na sobra-sobra yung bilhin natin pagkain para sa mga inaalagaan na isda. Next one is semi-intensive and semi-intensive fish cultivation. So bridges the gap between extensive and intensive methods. So ito yung parang average ng ano. So kung sa extensive sobrang lawak, so itong semi-intensive ay medyo mas maliit lang. So involves moderate stocking densities and using both natural food and supplementary feed. So it's a semi-intensive, gumagamit ng ano daw? Natural food, yung mga natural na pagkain. Tsaka gumagamit na rin ng mga feeds. Ayun lang naman sa semi-intensive ano. Sa intensive food cultivation, kagaya ng nakikita nyo sa larawan, ito yung mga nasa controlled environment, like aquaculture. So maximizes fish production through high stocking densities and controlled conditions, kagaya ng pinag-aralan natin sa aquaculture, sa Unit 1. Ano naman kinaibahan nitong intensive? Relies heavily on artificial feed. So sa extensive, yung pagkain ay natural. Sa semi-intensive naman, gumagamit ng natural na pagkain at mga supplementary feed. Samantalang sa intensive, ano daw ba pinapakain? Relies heavily on artificial feed. Saan pa? Advanced technologies. Yan. And meticulous management practices to ensure rapid growth and high yield. So tutok na tutok yung mga tao, yung mga nag-aalaga kapag dito sa intensive fish cultivation ang paraan ng pag-aalaga. Yan. So dapat mag-lecture kayo dyan, ano? Mag-notes kayo, take notes. So punta tayo sa fish propagation. Bakit daw mahalaga ang fish propagation? Is essential for sustaining fish populations. So, ano pa? And ensuring a continuous supply of fish for consumption and economic activities. So, yung pagpaparami, pagpapalawak ng inaalaga ang isda ay mahalaga yon. Sa ano? Pagpaparami ng lahi nila. Kumbaga, kung pag-aaralan natin yung supply and demand, dahil maraming mga tao ang nangangailangan or gusto na kumain ng isda o ng iba't ibang mga marine animals na po pwedeng kainin, ay tumataas din ang demand. So maraming nangangailangan. So dapat mataas din or higit pa doon sa inaasahan yung supply para masustina, no? Masustina yung pang-araw-araw na pangangailangan ng mga tao. So various techniques propagate fish, each with its method and applications. Yan.
Meron tayong concept map dito. So kapag pinag-uusapan ng fish propagation techniques, meron tayong tatlo. Natural propagation, pangalawa, semi-natural propagation, pangatlo, artificial propagation. So ulit, siguro gawa natin ng mnemonics? NSA. No? NSA. Ayan. Ano ibig sabihin ng N? Natural propagation. Dadagdag nyo na yung propagation. S, semi-natural propagation. A, artificial propagation. SNA. So sa natural propagation, involved fish reproducing in their natural habitats with minimal human intervention. So, dito sa natural propagation, basta natural, minimal human intervention. So, hindi gaano pinapakailaman ng mga tao yung pagpaparami sa isda. Natural ba? Basta natural yon. Next, semi-natural propagation. Bakit kaya naging semi-natural? So, involves a combination of natural and controlled condition to enhance fish breeding. So, dito may, meron lang human intervention, kagaya nung nasa larawan. So, kung makikita natin, yung babae may tinuturok, no? Na chemical. Halimbawa, yung female fish are given one chemical injection to induce spawning. And then, both male and female fish are placed together in a breeding area. So, ganun lang po. Basta semi-natural, parang semi-natural, meron na siyang control, may human intervention na pala. Ayun, human intervention. Paano nagkakaroon ng human intervention? May dinadagdag na, mayroon nang ginagawa yung human doon sa mga isda. So, ang sabi nga, female fish are given one chemical injection to induce spawning para mas mapabilis, mas maparami yung pangingisda o yung itlog, no? Mabilis magparami yung isda. Next. Sa artificial propagation naman tayo. So, involves breeding fish in completely controlled environment. So, artificial propagation, ang keyword natin dyan ay completely controlled environment. Kagaya nung sa banda dito kanina. Ito sa intensive food fish cultivation. So, dito ginagawa yung mga ganong bagay. Yung artificial propagation, Kasi controlled environment na pinag-uusapan natin. So this method uses artificial insemination. So artificial insemination ay ibig sabihin lang nito yung itlog tsaka yung sperm, ayan. Artificial na pinagsasama, hindi siya natural. No? Controlled hatching conditions and rearing fish in tanks or ponds until they reach a specific size before being released or sold. Yan lang naman yan. Okay? So did you know that? Trivia tayo. That researchers in the Philippines utilized DNA barcoding to accurately identify fish species. So this technology helps track the origin of fish products, ensuring that only legally caught and sustainable fish are sold in the market. The knowledge regarding fish farming and its practices directly affects how we deal with the natural resource and aid the process of sustainable development. In realizing sustainable aquaculture, you can assist the Philippine government in its environmental awareness, protection, and conservation endeavors. So, kung gusto natin na makatulong sa Philippine government, kung gusto nyo din mag-alaga ng mga isda, mag-alaga kayo. Sa mga interesado dyan, mag-aquaponics, sa mga aquaculture, pwede nyo ituloy ang pag-aaral na ito, So marami tayong pwedeng papasukan, kagaya ng sa TESDA. Aquaponics is an innovative and sustainable method of fish cultivation that combines aquaculture with hydroponics. So this system allows fish and plants to grow together in an integrated
environment. So aquaponics, galing siya sa aquaculture and hydroponics. Nabanggit na rin sa unit 1 yan. Yung hydroponics, ito yung pag-aalaga or pagpaparami or pagtatanim na walang ginagamit na soil. So pagka pinagsama mo aquaponics, so meron kang inaalagaan na marine animal or fish, mga ganon. So na meron din na combined with a plant. And the waste from the fish provides essential nutrients for the plants. So yung mga dumi, yung dinudumi ng mga isda, nagiging pataba sa halaman. While the plants help to filter and clean the water, creating a balanced and efficient ecosystem. So mutualism. So ito baka lumabas sa mga exam or quizzes. Si Dr. Angel Chua Alcala, ayan, ano kaya siya? Sino kaya siya? Is a renowned marine biologist and a key figure in the field of aquaculture in the Philippines. So, yan. Pag nabasa ninyo, renowned marine biologist and a key figure in the field of aquaculture in the Philippines, si ACC yun, si DACA, si DACA. Okay, ibig sabihin ng DACA, DACA, Dr. Angel Chua Alcala. Yan. DACA or DACA, Dr. Angel Chua Alcala, renowned marine biologist and a key figure in the field of aquaculture in the Philippines. So bakit kaya siya naging renowned marine biologist and a key figure in the field of aquaculture in the Philippines? Sabi niya, with extensive experience in marine science. So kumbaga ay legendary na kung isipin, ano? Bakit? Extensive experience. Experiencado na saan? Marine science. Okay. He has significantly contributed to developing sustainable fish farming practices. So nagtuturo siya, ano? Iba't ibang paraan ng sustainable fish farming practices. So Dr. Alcala's work focuses on marine biodiversity conservation, enhancing fish propagation techniques. So his research has helped local communities adopt eco-friendly aquaculture practices, leading to increased fish yield and environmental sustainability. So ganon po ang naging contribution ni Dr. Angel Chua Alcala. In aquaponics, optimizing space through vertical farming techniques can significantly increase plant yield. So monitoring water quality parameters like pH, ammonia, and nitrate levels ensures a healthy environment for fish and plants. So talagang controlled, nasa controlled environment siya, no? Introducing beneficial bacteria helps break down fish waste into nutrients that plants can absorb. So kagaya din ng mga tao, meron din tayong good bacteria sa ating katawan, sa ating large intestine, na nagbe-breakdown din ng mga food. Makakatulong din sa atin. So yun po ang ating lesson 1. Ayan, punta tayo sa unit 2, lesson 2. So unit 2, title pa rin siya ng Navigating the Waters, Exploring Fish Habitat. So saan nga ba nabubuhay ang mga isda? Siyempre sa may tubig. Siyempre, alam naman natin iba't ibang mga bodies of water. Madali nyo lang matatandaan ito. Wait lang. Yan, huwag natin sagutin yan. Yan lang din ito lang kanina. So ngayon, at the end of this lesson, we should be able to do the following. Describe the different types of fish habitats, marine, freshwater, and brackish water. Identify common fish species found in each habitat in the Philippines. Recognize the significance of marine, freshwater, and brackish water species with the Philippine ecosystem and fisheries. Discuss the conservation status of fish in the Philippines, including rare, threatened, endangered, and prohibited species. So those are the learning targets of this lesson. So classifying fish by their habitats is a key in marine biology and ecology. Bakit? It helps understand how species interact with their environments. Parang ganito lang yan.
Hindi mo po pwedeng alisin ang isda na hindi naman kayang mabuhay sa land. So, dapat nandun siya sa sarili niyang habitat. So, ganun lang intindihin yon. Guides conservation and management efforts and support the sustainability of fish populations and ecosystems. So, ba't ba merong ecosystem dito? Kasi parang ganito lang yan. Parang pumapasok lang din yan sa prey and predator. So, may mga isda kasi na nagiging pagkain ng mas malaking isda. Ay mas malaking isda naman na yun, ay yun yung ini-take din natin. Okay? So, umiikot lang yan. Ecosystem. This knowledge is essential for protecting biodiversity, ensuring healthy aquatic environments. So, pinipigilan lang natin dito magkaroon ng mga endangered, yung mga mauubos na lahi, no? Baka maubos yung lahi nila, syempre, halimbawa, tilapia, bangus, ganyan. Maubos yung lahi nila, di ba tayong kakainin bangus or tilapia? So, yun pa naman yung mga isa sa pinakamurang mga bilihin. Yan. So, first habitat, marine, salt, water, habitats. So, basta marine, salt, water, habitats, o yung maalat na tubig. No, saan yun? Oceans and seas are characterized by highly salinity. Sabihin, sobrang alat. Salinity levels, supporting diverse species like tuna, sardines, and clownfish. So, meron tayong tatlong natutunan. Tuna, sardines, clownfish, saan sila nakatira? Ano yung habitat nila? Ocean and seas. These habitats include coral reefs, which provides shelter and food, as well as open sea zones where larger fish thrive. Yan. Next, freshwater habitats. Dito sa freshwater, hindi siya maalat. Okay? Bakit? Rivers, lakes, and ponds have low salinity. May pababa daw, mababa yung pagiging alat niya, tubig alat. Di siya tubig alat. Kasi mababa yung salinity. And are home to species like tilapia, catfish, and carp. So these habitats are subject to seasonal changes in water levels and temperatures which affect the types of species that can live there. So kasi, bakit daw naapektuhan ng seasonal changes kagaya ng tagtuyot? Minsan nauubos ang tubig sa isang ilog or bumababa yung level ng ilog ng tubig sa ilog or sa sapa. For example, natutuyo ang karamihan ng sapa. No? Sabihin yung mga nabubuhay din ng mga isda na mamatay. So, pagka nagtubig ulit yun, panibagong isda na naman yung natin. Brackish water. So, found in estuaries and mangroves, where fresh water from rivers mixes with salt water from the sea. So, pag sinabi lang natin brackish water, yung mga yung tubig tabang at tubig alat nagsasama. So, nagkakaroon ng parang hindi ganun kaalat at hindi rin ganun katabang na bodies of water. So, brackish water habitats have fluctuating salinity levels. So, halos pantay lang, hindi siya ganun kaalat, hindi rin ganun siya katabang. So, species like barramundi and milkfish thrive here due to their adaptability to changing condition. So, yung mga ganung uri, yung barramundi and milkfish thrive, nabubuhay. Due to their adaptability to changing conditions. So, kanya lang mag-adapt. So, the classification of fish according to their habitats is essential for several reasons. So, bakit daw mahalaga? Ecological understanding, conservation efforts, management of fisheries, biodiversity preservation, response to environmental changes. Ito lang yan. Psychological understanding, so malalaman natin, alam natin kung saan ba sila nabubuhay, kung saan sila pwedeng alagaan. Yan. Conservation efforts, dahil nga sa overfishing at iba't ibang mga illegal fishing po natin ay kailangan na ma-conserve.
ang ating marine life. Yung mga corals, mga isda, ayan. Management of fisheries, so minamanage lang yung pag-aalaga sa open seas or sa malalawak na bodies of water. Bakit? Kasi kapag naman nagtayo na maraming sobrang daming fish net, for example na lang, maraming matatrap doon na maliliit na isda. So dapat alam din ng tao na kung ganun ba gusto mag-alaga ng isda sa dagat, alam niya kung ano dapat yung size ng mga net na anong gagamitin. So biodiversity preservation. So iniiwasan nga dito yung magkaroon ng endangered species. So para hindi maubos yung lahi ng isang isda, and gumagawa ng iba't ibang paraan kagaya ng aquaculture. Yan kasi yung aquaculture, nape-preserve yung iba't ibang uri ng isda. Isa yun sa nakakatulong para ma-preserve at ma-lessen yung overfishing. So response to environmental changes dahil nga sa global climate change, ang pagbabago ng ating klima, yung pagtaas din ng sea level, so nagkakaroon din ng epekto yan sa iba't ibang uri ng marine life. So kailangan natin mag-response. Kaya nga nagkaroon ng aquaculture. Now, let us classify fish according to their habitats and learn about the common species found in each type of environment in the Philippines. Significance of fish habitats. Bakit ba mahalaga yung mga fish habitats, yung mga pinamamahayan ng mga isda? Ecological balance. Ayan. Kapag ka-ecological balance, kung walang tubig, wala ring pamamahayan ng isda o na iba't ibang mga nabubuhay sa tubig. Nutrient cycling. So, syempre, yung mga isda nagkikarry ng mga nutrient and also the water, no? Para naman yan sa mga halaman. Next, habitat connectivity, ecosystem services, economic and cultural importance. So those are the significance of fish habitats. So EN, paano natin lang gagawin yan? NHE, yan. NHE or ENHEE. Ecological balance, nutrient cycling, habitat connectivity, ecosystem services, economic and cultural importance. So marine fishes characteristic, high salt content, encompassing a variety of ecosystem. So di ba kanina, kapag sinabi nating marine fishes, ano yan? Salt water. Kaya baka nagtataka kayo dyan na may high salt content. Ano yan? Salt water. Kapag binanggit yung marine na yan, salt water yan. Dagat, sa ocean na yan. High salt content encompassing a variety of ecosystems. Siyempre, sobrang lawak. So maraming ano dyan, maraming iba't ibang uri ng life, marine life. So bubuoy ng isang ecosystem. Conditions in marine habitats such as water temperature depth, salinity and light availability can vary greatly, influencing the species that can thrive there. So may mga nabubuhay sa mabababaw na parte ng dagat, meron din nabubuhay sa ilalim. Ilang naman yung gusto mong sabihin. Example na tayo. Example of marine fish species: tuna, mackerel, sardines, clownfish. Ilang naman yun. Ilang example ng marine fish and marine fish. Next, freshwater fishes naman tayo, hindi siya sa sobrang alat, dito sa dagat, freshwater, kagaya sa ilog, rivers. So, doon naman, have low salt content, mababa yung salinity, low salinity, divided into flowing water system or lotic. So, pag sinabi natin flowing water system, lotic ang ibig sabihin nun, or balikan naman natin lotic, pag sinabi natin lotic, flowing water system yan, such as rivers, streams, and standing water system. Lentic naman kapag patayo, gaya ng mga lakes and ponds. Yan.
more dynamic than marine habitats kasi mas ano yan, mas malawak ano. Kumbaga mas malawak nga yung seas pero ilan lang yung mga species na pwedeng makita natin doon. Tsaka hindi pa naman na-explore yung buong karagatan. Pero yung mga freshwater natin, maraming iba't ibang uri kasi yan na pwedeng pag-alagaan. So, marag pond, ano pa? Sa lake, sa river, meron nga sa sapa. No? Saan pa ba? Ayun. So, examples of marine fish species, tilapia, milkfish, catfish, mudfish. Tandaan nyo lang yung mga ano yan, example ng marine species sa freshwater. Brackish water tayo. Varying salinity levels. Bakit varying salinity levels? Kasi nga, pag yung salt water, nagalaw ng river, nagalaw sila. Hindi naman, pabago-bago yan, pabago-bago. Depende sa dami ng lumalabas sa river, sa fresh water. Highly productive ecosystem creates unique conditions that supports a diverse range of species. Yan. Example of marine fish species, mangrove jack, mudfish, so meron ding mudfish na nabubuhay sa brackish water, barramundi, tilapia. Yan. Yan yung mga example. Activity na to pero hindi natin gagawin. So the Philippines is known as the center of marine biodiversity. Bakit daw? Due to its vast variety of marine life. So tayo ay nagpapalibutan ng dagat, mga karagatan, at gayon din sa mga kalupaan, maraming iba't ibang uri ng katubigan. Ay gaya nga ng lawa, ng pond, ng sapa, ng ilog, at iba pa. Ayan. Making its conservation efforts even more crucial. So maraming tayong dapat isaalang-alang na i-conserve or pananatilihin. Kung dagat lang meron tayo, di dagat lang at sana ang kino-conserve. Pero hindi. Marami pa tayong iba't ibang uri ng katubigan. At mas maraming uri ng katubigan, mas marami din yung mga iba't ibang uri ng isda na i-conserve or pananatilihin para masustain. The knowledge about fish and their habitats, as well as their conservation status, raises awareness of the role individuals play in preserving nature. People can actively contribute to the protection of oceans, seas, lakes. Di ba? Nabalita lang naman sa panahon ng Duterte administration na nililinis, Nililinis ang yung Manila Bay na nga lang, di ba? Malinis-linis na. So, nabalitaan naman natin lahat yon. Ano pa ba? So, halos lahat naman ng administrasyon ay pinilit na malinis or ma-restore ang marine life o yung mga kahit nga yung dalampasigan lang, di ba? So, marami ng mga provisions, ano pa ba? Maraming mga batas na ginawa para maging malinis ang iba't ibang uring bodies of water. So, bawal magkalat, siyempre, kauna-unahan yun, bawal magkalat, bawal magtapon ng basura sa dagat, or kahit saan man dapat hindi naman tayo dapat magtatapon kung saan-saan ang mga basura para maging malinis ang ating kapaligiran. Ngayon, pasok tayo sa artificial intelligence. So artificial intelligence is a transforming marine conservation efforts globally. In the Philippines, AI technology monitors and safeguard marine ecosystem. So ginagamit ng AI sa pag-monitor ng mga marine life. AI-powered drones and underwater robots track fish populations. So gumagamit na ng drone tsaka underwater robots to track the fish populations. Map coral reefs, yung may mga camera to. May mga detector din. And detect illegal fishing activities. This technology facilitates accurate data collection and real-time monitoring. So hindi na kailangan ng mga scuba diver, ng mga nagda-dive ng mga tao para lang mag-capture ng images, ng video, o para lang magkaroon ng data ang mga scientists natin sa Pilipinas.
allowing conservationists to make informed decisions and implement effective protection measures. So nakakatulong ito sa mga researchers natin sa aquatic animal. Yung AI. Meron naman tayong bagong aaralin na tao. Si Ana Oposa. Si AO. No? Kanina si Daka. Ngayon naman si AO. Si Ana Oposa. Is a prominent environmental advocate and co-founder of Save Philippines SIS. So si Ana Oposa, siya ay isang advocative person na meron siyang ina-advocate. Ano yun? Yung Save Philippines SIS. An organization dedicated to protecting marine resources. So her work focuses on marine conservation, sustainable fisheries, and community education. Through her initiatives, Ana has empowered local communities to take active roles in preserving their marine environment. Yeah. So those are the lessons in Unit 2, and I hope that you learned a lot in our discussion, and especially dapat may take down notes kayo dyan para nang sa gayon, meron kayong sasabihin kapag kayo na ang nagvi-video sa sarili nyo. Kung ano man yung gagawin ninyo ay gandahan at huwag madaliin, talagang magbuhos ng effort sa inyong performance task para nang sa gayon ay be proud to yourself, ano? Magawa ninyo yung pinaka-the best ninyo ngayon kayo ay nag-aaral lamang. So, thank you for listening, and sana huwag kayong magsawa sa ganitong mga video po natin, at sana magawa na ninyo agad ang inyong performance task at masagutan na ninyo ang ating mga quizzes. So, uploaded naman na rin ang link ng Google Form natin, and yung may mga quiper po dyan. Sa quiper na kayo magsagot. Wala namang masama kung parehas yung sasagutan. Mas mainam ngayon para review nyo na rin sa inyong mga sarili. So, have a good day. Thank you and goodbye. Maraming salamat sa inyo.